ng Liquid Philippines. And then, ilang seconds later, natapos kagad yung game in favor of Aurora. So, talagang hindi ka pwedeng dito, hindi ka pwedeng, yung sinasabi ni Chantel, hindi ka pwedeng magkaroon ng misjudgment. Kahit slight error lang, talagang napakabilis ng punish ng mga teams natin. And alam mo, yun yung dahilan kung bakit sila world champions on their own merits, right? Na parang merong mga world championships from both teams. Kasi pinapakita nila na yung mga maliliit na butas nga, kaya nilang palakihin. Kaya sa pagpasok natin ng game Joy number na naman. 3, same, Louie, Joy, and Jusen, and Fanny. Feeling ko nga mangyayari dito, TLPH, baka tanggalin na naman nila yung Suyu. Baka umabot na tayo sa point na yung first pick range talaga ay mangyari. Kasi ang laking contention for both OHEB and Doming Kite. So chip, typical chip ban from Aurora. Ayaw lang nilang mabigla sila at masurpresa yung chip ni JP. And ang ngayon Suyu. So Granger, pwede sa Aurora. Alam mo, pinaka-surprising dito sa top 2 teams natin. From yesterday kasi, ang taas ng chance na i-pick yung Cho and Johead. Yeah. Sa first Dito, phase. hindi talaga kasi heavy on team fight yung setup for their hero composition. Oh, dapat kaya mong pumalag eh. Kung hindi pwedeng hindi ka papalag. So yun ang ngay Granger. So Aurora, feeling confident sila ngayon kasi that will be on the hands of Doming Kite. Correct. Best performing gold laner so far for almost everybody. And TLPH, may high loss na pwedeng lumabas sa side nila. Pwedeng kunin din nila yung Phobius ni Yes. Edward kanina. So siguro Phobius, high loss? Actually. Maybe? Or Phobius Harith? Yeah. Or high loss Harith? Yung Harith, pwede pa yata nila i-third pick. Oo, pwede. Tapos kuha pa sila ng isa pang hero. Farsa na kaya ni Sanji or masyado pang maaga? Actually, pwede nga yung Hylos Oo. Farsa. Phobius Yeah, Farsa, Hylos yeah. Farsa. Kasi either way, parang ma-open na rin naman na nila yung Valentina for you. Pero, Wow! Alpha. Matilda nga! Wow, okay. Open! Week 1, ito yung pinantalo nila sa Team Falcons. Yeah. Yung combo ng Alpha Matilda. Pero may Hylos Eve May Hylos Eve actually. dito sa side ng Aurora and di naman sila maubusan ng jungle kasi meron pa namang second phase Nolan. I am the priestess of primal Easy. lightning, the hunter of all Eden the Cecilion. Cecil So, pa Cecilion, din? 3 Cecilions, no? Oo, 3 Sicilian. For 3 games. Kaso binigay nila yung Hylos sa TLPH. Yeah. Maganda. Ay, sobrang kunat nito pag may high loss pa. Oh, tapos ang masakit niyan, kailangan nila isipin pa yung Novaria sa second phase. Ooh. Kasi wala silang takbuhan dyan, yung Sicilian, Super mag-flicker out talaga slow, yan. oo. Tapos may Matilda ka pa kailangan intindihin. Although, yung Matilda Novaria, I would say, no, baka baka maging butas din na pwedeng palakihin ng Aurora. Pero pagdating sa skirmishes at sa teamfights, ang hirap Panalo. labanan nung may Glorious Pathway, may slow, tapos may visions na nanggagaling mula kay Novaria. Hey, Farsa na nga. Never mind. Talagang, preference safety din lang. At for saka, Sanji. tsaka para hindi na malayo. Para if ever, ma-zone niya yung Cecilion. Oo. Kasi kanina wala silang pang-abot Yeah. doon kay Yue. Kaya nahirapan din sila. Wala pang gumagalaw ng Phobius. Open pa rin naman yung flex Baka ng, iba. ng Edith for Aurora. Pwede pa rin mapunta kay Rena J. Most Yes. likely, it is gonna be on the hands of Edward. So, at least, meron kang contention for roam and XP ng Hylos. Yeah, right now, pwede na nilang puruhan actually yung jungler talking about DLPH kasi locked in na yung alpha in the jungle for Carl TZ. Yep. And ito din yung missing piece, di ba, nung game number 1? Parang naka-alpha sila pero nabigay nila yung Matilda sa kabila. Oo. So now na magic may is alpha one Matilda life. sila, paano kaya yung magiging performance nila? Well, ngayon, kung di nila kaya sagutin yung Alpha Matilda, pwede nilang sagutin yung gold lane. Tinanggal na nila yung Harith ni OHEB. Ganda. May Irithel pa naman though. Actually, malaking problema din yan. Ayun. Most Wala likely, mismo na ban. Sila nagban. Most likely tatanggalin ng Aurora dito yung Irithel kasi pag hindi, laking problema niyan, honestly. Baka ang iniisip ng TLPH dito, honestly, daya niya na yung Matilda Lucas. Yun nga, Lucas, din yung kasi wala ng Valentina na pwedeng piliin. Yeah. Grabe mag-draft si Coach RC, no? Talagang binigay nila yung Granger first pick, tapos magdadalawang makunat sila. Oo. Or pang sustain na lineup kasi hindi na makukuha yung carry. May pader eh. Yeah. May mga pader eh. Ooh. Tough picks from Aurora. So, pipili ka na let go mo, Lucas o Irithel. Either way, feeling ko daw, kahit mag-Lucas sila, ayan na nga, Lucas na lang daw. Phobius! Yeah. Phobius, Open Hilda. pa din. Honestly, Hilda, maganda din eh. pili Les Sanford, Phobius o Hilda. Pwede na rin naman nilang kunin dito yung Irithel if they want. Kasi pwedeng itago pa yung XP para makita nila yung matchup against Aurora.
Magugulat ako pag nag-Moskov sila dito, honestly. Oh, actually pwede din para lang sa map control. Pero kung right now, baka XP na nga, tapos gold last. Kasi either way, ang dami pa nilang options for that. Pero Ay, hindi. Bruno! Abangan nga yung XP. Medyo Aurora lineup to. Naalala ko, week 1 to nung season 14, nung kalaban ng Aurora yung Blacklist International, yung Matilda Bruno. Malakas pa yung Ni Rene Bruno. Gitador. Malakas pa yung Bruno. Malakas pa rin naman si Bruno, sa Oo. totoo lang. Yung reach lang din talaga ang Hindi problema. na kagaya ng dati. Oo, lalo Nagbago ngayon may ka na. Sicilian tsaka Granger, pero ang lakas ng snowball honestly ng TLPH. Ang taas ng capability nila na i-shut down yung gold lane. O ano sila dito? Literal na maghatid sundo. Para maaga mag-double lane. Yeah. Si Hoeb kasi fast clear naman yung yung Farsa. Oh! Ba- Okay, sakto sa pangalan. Oh my gosh! Back siya. He is back. Yes! Back siya! Estes is back! Oh, wow! Gulatin mo. Although, Never show. Let them know your next move. kahit super hype nito, may CC pa rin. So, kahit pa paano, they have a way to deal with the back. Alam mo, kung Bene pwede nga, nga, pwede kung pa gusto rin mo nga, eh. Bene, Yuzong, mga specialty ni OYC, Sanford eh. no? Diba? Yan yung mga, yan yung mga pinangka-counter ng Echo dati eh. Sa ganyan Oo. lineup eh. All eyes on Sanjis, Sanford's hero. Yuzong, Yuzong. Yuzong Benny. Oo. Lapu-lapu. Yung mga pang displays ng Bene, Bene. Bene. Benedetta. Ang daming damage ng Liquid. Pwede niya na yung sagutin agad. Kahit nga petrify lang dash in siya papasok, petrify Yeah. habang naka Ayan, kaya kailangan natin tignan kung ano nga ulit tawag sa ultimate ng Aces. Ang tagal na nating hindi napanood. Ano yun? Pailaw. Blessing. Blessing of the Moon Blessing of the Moon Goddess. Goddess. Yes. Ang inaalala ko yung kay Baksha eh. Tortoise Poison. Tortoise Aposan. Alam mo, Yes. medyo worried ako para kay Demon kahit sa totoo lang. Kasi for the longest time yan ang nightmare ng isang Baksha, yung Matilda. Yung pag tinalunan mo, ilalayo lang ng Matilda sa'yo, tapos ikaw parang Malalim yung pwesto ang mo. lalo ng pwesto mo, yung plato mo, kailangan mo pang i-reserve. Pag wala kang mabato, magko-cooldown yan. Although na-buff naman kasi medyo mababa na yung cooldown nung second skill ni Baksha. But still, no? To think na honestly, parang sila dito, super reliant sila sa jumps na gagawin ni Edward tsaka ni Demon Kite. Tapos all in sa damage output ni Dominic Kite at pati na rin ni Yue. Alam mo, very ube talaga for every essence of its word. Ube light Because, talaga. oo, sobrang jungle and XP yung gagawa ng plays. Yeah. Pang sustain lang si Rene J. This is interesting because this is the heel man na ating nakikita. Paano to sa game number 3? Alam mo, napaka-nostalgic ng vibes nitong Sobra. laban na natin na to. Sa mga panahon na puro assassin na pinakitaan tayo ng dalawang teams ng fighter, mga sustain Tama. na heroes. Ngayon naman nakita nating nagbalik yung Estes. Wala. Nakuha Bakit, yata ni JP yung purple. Hindi ko lang alam kung kaninong purple yung nakuha niya. Oo nga, no? Okay. So, Purple yan, no? I think purple ni Carl. Yeah, purple ni Carl. Na last hit. Yeah. Titignan natin kung paano ang magiging kaganapan because gold lane, alam natin, yan talaga yung nangyayari kapag ube. Oo, laging kasama, no? Yan yung yan yung, ang tawag natin doon, yung healing galing. Nice one, baby. oh, the nice one, baby. Okay, nice one, baby pala yung pinaktapat dun sa baby kay Sumo. Napa-flicker out si Oheb. Sabi niya, parang kabisado ko Demon kasi pag merong Kite. SSY lane, habang si Demon Kite nang binabato ng planggana si Sanji. Binato ng planggana, hindi tatama isa. Habang sa may bottom lane naman, Nasa natuloy pa loob. rin ang divide. Oheb. Sa ilalim ng tore, first blood para kay Dominic Kite. Napapurify na din doon na si JP and grabe yung pagsagasa na ginagawa ng Aurora. 1 minute pa lang tayo. Mapapauwi pa si Sanji, malulugi siya sa wave management sa may middle lane. May mamimiss siyang minion kasi ginamit niya rin yung wings by wings niya kanina para lang makailag dito kay Demon Kite. So may control ng Aurora. Actually, napigilan din naman ni Sanford na i-clear kagad yung middle lane mula kay Yue dahil ang layo nung inaabot ng Benedetta. But still, this is something that Aurora can work with pagdating sa first turtle. Titignan natin kung kaya nga ba nilang trabahuhin. 900 lang naman ang kalamangan ng Aurora. Sisimulan muna ni Demon Kite ang kanyang purple buff. Lamang in terms of level, ang mga miyembro dito ng Aurora. Kasi level 2 pa lang pero naglatag na ng kanyang feathered airstrike at Grabe. Electro Final Bow. Pero buhay si Edward! Oh, ito na yung sinasabi natin, the walking ambulance.
from the mom shoes to the Hillman of Aurora. Okay, may kita natin dito, Turtle. Retrian. Retrihan battle. Pagaling mag-retry pero level 5. Adidas Demon Knight versus level 4. Carl TC. Papasok nga ba talaga sila? Kanino mapupunta? Carl! Carl TC with a retribution for TLPH. And ganun-ganun lang, nakabawi na rin kahit papano ang TLPH. Pero ito, ang specialty ng Estes, kayang tumagal sa team fight. Yeah. Yun nga yung kinagandahan eh. Kumbaga parang medyo all-in yung laro dito ng TLPH pero kaya i-sustain ni Rene J. But so far, TLPH, kahit paano nakuha nila yung pagong, so may momentum na makukuha ng konti dito yung kanilang mga heroes, especially with the XP advantage. Pero yung damage talaga, yung difference, dun magkakatalo eh. Oo, at ngayon, almost 900. 1K yung kalamangan ni Doming Kite against Oheb na pauwi din niya. Kaya nang- Kasi grabe yung pag-alaga ni Rene J. Wala na, rep na yan. Tsaka hindi na masyado nakapag-clear Yeah. si Oheb. Kaya lagi kailangan sumama din ni JP Oo. dun sa may lane ng TLPH. So focus tayo ngayon sa lane ng mga paldo. Dati din tinawag na paldomeng si Domeng Kite. At tinatawag din na paldo. Ngayon si Oheb, kailangan tulungan ng kanilang mga kakampi. Oo, kaso naka-freeze yung assets niya eh. Freeze yung lane eh, nanlamig yung minions eh. Parang isang buong minion wave actually yung na-miss dito ni Oheb. So, Yes. yung snowball na usually kailangan ng Bruno, baka hindi natin makita from TLPH. May late game aspect pa rin naman yung Bruno ngayon, especially with the Malefic Gun. Yep. Pero ang nakakatakot kasi for TLPH, no, yung paparating na power spike ni Doming Kite. At 5 minutes, and yun yung makikita natin. Spear of Alpha hindi muna ko-connecta. Napasticker pa si Rene J na available na on shop. Pwede niyong bilhin ng battle emote ng ating mga teams. Nagpapakawala ng bala. Umiikot si Demon Kite at tatamaan si Carl. Hinahabol na nga nila. Pero hindi papalag dito ang DLPH. Alam nila na medyo delikado rin na dahil 4 na players ng Aurora ang nakapwesto doon. So Aurora ngayon 1.2k gold lead against TLPH. Pwede pang Oh my pumwesto God. doon sa Turtle. 900 gold yung lamang ni Doming Kite. So Laki. kaya Yeah. paano nare-retain niya yung lead? Lead. Ang siguro ang comeback na ng... Oy, kaya lang. Tumalon. Spear of Alpha. Okay, nagkaroon ng information dito na nagamit na yung ultimate ni Carl TZ. Nandun na rin ang guiding wind. I-reset Sanford. yung Turtle pero pumasok rin si Sanford. Blessing. Nagamit na rin dito yung Blessing of Moon Grabe. Goddess. Grabe naman talaga yung walking ambulance natin. Para talagang galing ng Electro space ngayon. Pero may Final Electro Blow. Final Blow sa mga para Petrify! At patay ngayon si Rene J. Edward? Kalata na yung buhay ng Turtle habang si Oheb dito na bilhin na Edward! mag-figure out. Edward! Counter na figure out. Napanay din si Oheb pero si Edward ay patay din. 2-for-2 exchange. Makukuha nila yung turtle, kaya lang babagsak na naman si Oheb. So yun yung masakit. Kahit nanalo sila sa objective fight, doon Nakuha sila pa yung malulugi kasi purple. nakuha yung purple, may babagsak Pantora sa may baba. Dalawang cores yung napabagsak ng Aurora, kaya kahit napasa kamay ng TLPH, napapabagal nila yung farming ng mga damage dealers ng kanilang kalaban. Ford. Napakainit talaga ng lane dito sa may bottom lane. Mamaya ang mangyayari dyan si Demon Kite na probably yung manggagaling dun sa may Yes, bot. sa bot. Tapos lagi nang kasama si Doming Kite sa team fight. So 1.1k pa rin na gold lead para dito sa Aurora. At kita natin ngayon sa Infinix Handcam. Oh, ayan. Nandito na. Relax lang yan. Estes yung gamit Estes. niya. Ano Lapit lang? ka, lapit ka. Heal. Walking first kill yan eh. Oo, ano yan? Eknalugma. Oh. Alam mo yung Eknalugma? Eknaloop. Eknalugma. Ipagtinig mo sa front mirror mo. Oh, teka lang. Sanford. Okay, papasok dito si Sanford. Pero naka-ready. Classic Ube strategy Grabe. for Aurora. And gamit pa yung skin na sa blacklist. Tama. Kaya nga eh. Anong Ubi Express? Ang Meron original kami. na Ubi Reign Supreme. Tama. At ngayon, yung ube talaga na meron yung Aurora yung pinapakita nila. Kasi ube din naman yung version ng TLPH. Kaya lang in terms of rotation, nauuna talaga. Napabili na nga ng Antique Kiras si Demon Kite. Kayang-kaya na niyang harapin kahit sino pa sa kanila. Again, na storyline nitong dalawang teams natin. For Aurora, lahat ng mga laban nila last season, sila yung nanalo. For TLPH, gusto nila mangyari dito, makabawi naman. Oo. Oheb. Sa Aurora. Oheb, oy, nagdash. Nagdash si Oheb. Wala lang tao. Pero walang kasama dito Okay. si Edward. Napanggap lang muna. Practice lang.
May information naman na magagaling na sasama na doon sa may middle lane. Sobrang bilis talaga ng rotation because of this Matilda. Ang Aray, sakit! aray. Tinamaan ng bala, tinamaan ng bat, at ngayon, Turtle ang pinupuksa ng Aurora. Oo, double whammy. Yung naging damage kay Oheb. Lilipad dito si Card TZ at lumipad na nga rin dito si JP. Okay, Sanford! na papunta. Habang nasa may likod, si Sanford, hinahabol dito si Dominic Kind. Flicker out para dito kay Rene J Turtle! kasi kailangan niya na heal. Habang si Timo Kind makakakuha dito, Turtle meron mag-kill against Card TZ. And ngayon, ate mo Chantel, unti-unti nang rumaragasa ang ube ng Aurora 2K Gold lead. Grabe, pati yung Petrify Electro Final Blow ni Sanford, isang pindot lang ng ulti ni Renan J. Boy, Nabuo yung HP ni Dominic Kite and wala na sa posisyon dito yung TLPH and Demon Kite winning the Retribution battle against Cartezy. Ang dami rin kasing kumukontrol doon sa Alpha. Ang dami niya kailangan intindihin. Yung stun ni Edward, yung pagtalon ni Demon Kite, and yung Sanguine's Claw ni Yue. And ngayon, yung Sanguine's Claw talaga yung kailangan nilang iwasan kasi kapag nakahuli yun, nandun na yung paglipad at Electro Final Blow! Pinasok na nila para sasagutin lang dito na ultimate ng S-Test. Habang sa Sadya naman ginamit ka dito ang kanyang Federal Strike. Pero paglipad si Oheb, mahuhuli nila. Flicker out na gamit na rin. Okay, isa na patay para si The Aurora. It's gonna be Dominic Kite. At sa naman ng TLPH, patay si Sanford. Patay din si Carl TZ. Unti-unti nang sinasakal ng Aurora yung TL. Oh, medyo risky Sakit. plays. Risky plays ng TLPH at the very least napatay nila si Dominic Kite with the jump na nanggaling mula dito kay Sanford at pati na rin kay Carl TZ. Pero all in. Kailangan full effort, maximum effort mula sa TLPH para maharap nila yung pwesto ni Dominic Kite. Nagkataon lang, wala rin kasing flicker dito si Dominic Kite. So yung Granger talagang viable yung kill, which was a good heads-up play mula sa TLPH. Pero coming into this next Lord fight, may flicker si Dominic Kite. Oo, mapapasabi na lang talaga tayo ng Ma'am Shupa heal kasi ngayon grabe yung heal na ginagawa ni Rene J. Rene Hill At Rene Hill na talaga. Oh, tsaka ano siya, perfect KDA. 6 Yes. assists. Tsaka every time na gustong pumasok dito ng TLPH, naka-ready agad yung Blessing BOD. of Moon Goddess. Kaya medyo naiilang lang din. So, may information yata. Or alam ba nila na nandito si Sanford? Alanganin yung pwesto ni Ah, Sanford. sige, Mapaparin pero yung Petrify ay kukonekta. Alone na si Demon Kite pero minicro lang siya. Nagamit na ng mga lahat at nabawi pa nga biglang nabaliktad dito ni Dominic Kite. Medyo delikado yung apak ni Dominic Kite na muntik siya bumalik sa Electro Final Blow pero nandoon yung outplay, yung flicker. At the very least, sa POV ng TLPH, na-force nila yung flicker ni Dominic Kite pero at what cost? Libreng Lord para sa Aurora. Sinubukan nilang humanap ng trade na ngayon kasi wala na sila ng XP laner. Kulang sila ng isa. Lumulobo na yung kalamangan ng Aurora at 3.3k. Para sisirain na rin ang tore ng TLPH ng Aurora dito sa may bottom lane. Ang taas na rin ng stacks 420. para kay Dominic Kite. And the 10 minutes pa lang. Grabe nga yun. 10 minutes into the match, magsaspawn na yung Lord in 2 seconds. Nandiyan na nga yung Lord. Pero may sabog pa rin naman kahit papaano. Pero wala na yung sabog doon sa bottom lane and mid lane, which means for the side of Aurora ay kaya nilang i-maximize ang Hahampas unang yan, Lord ng laban. Hahampas yung Lord. Eh may talon dito si Demon Kite, may Anjing, flicker ganda din ng si pwesto. Edward. Pumasok na sila. Ang hirap nito. Mahirap nga itong magiging depensa na ginagawa ng TLPH. Maganda yung pwesto ni Sanji, kaya lang hindi talaga tumitigil sa pag-ariba ang Aurora. Nandiyan na ang At paglipad! bigla na nga lumipad si Sanji, nakita na rin nila. Okay na makakunin kayo mga players ng Aurora. Pero tuloy-tuloy pa rin ang free hit para dito kila Oheb. And the rest, medyo matagal yung Attack! natin. Pero bigla na lang nawala dito si Oheb. At dire-diretso na. Meron pang Lord yung side ng Aurora sa may middle lane. Pero atras muna sila. Grabe, the ride for revenge. Pero Aurora pinipigilan ngayon na makabawi sa kanilang TLPH. Bawal umiscore ang TLPH kahit all in. Nakita mo yung effort ng TLPH kanina. Sabay na sabay yung pangalawang cast ng ultimate ni JP para ma-knock up dito si Dominic Kite alongside of the Spirit of the Alpha. Nandun pa rin naman yung chemistry, in sync yung coordinated play ng TLPH. Pero kailangan lahat All in. i-commit nila para mapatay si Dominic Kite. Kung titignan nga natin yung naging replay, sinubukan talagang mag-start Ayun, oh. ng play. Kaya lang, kumonekta man yung Spear of Alpha as well as the Feathered Airstrike, hindi naging enough para pabagsakin lahat because of the sustainability coming from the Blessing of the Moon Goddess. Grabe yung sustain.
Parang lahat na ng mga klaseng sandwich play. Oo. Tinry ng Nakakuha plan A, pa. plan B. Ayaw mamigay ni Demon. Kahit sabi niya, ganyan pakiramdam nung Hayabusa ko kanina. Parang ano ngayon paghihiganti na talaga. Kasi ganun din naman yung naging headline natin. Oo. Kaya Ang nga eh. revenge natin sa Ano dalawang kasi, koponan. mainit kasi silang dalawa kanina, yung baby cakes duo eh. Wow! Grabe, sakto. 1 year. Happy anniversary. Happy anniversary sa'yo, Estes. Happy anniversary. Ang tagal ka na namin di nakita. Kanina, di ba binanggit may anniversary na din yung Kite Brothers? Yung Kite Oo. Brothers, oo. Grabe pala, celebration pala dapat tong Aurora eh. Pa-cheeseburger naman kayo. Baka naman. Baka naman, sunlight stick lang, San Jersey. Ang tagal na pala, no? Ang tagal na talaga, kaya nga nabigla tayong lahat. Kasi kahit sa MPL hindi siya ginagamit, and yung 1 year yata na yun, sa lahat yun in general, na hindi nagagamit yung Estes 10 seconds bago mag-spawn yung Lord. Hirap Ito pa nito. din naman yung Lord Ito na na. same. Kaya lang, kailangang makuha ito ng TLPH or else tutuloy-tuloy ang pagragasa ng Oo. Aurora. Oo, Ano na to, retry battle din. Kahit same Lord lang yan, ang problema sa mid lane pupunta yan. Yeah. Bukas yung mid ng TLPH. So medyo kailangan nila mag-all in dito, Sanford. Nahatak. Naghahanap ng angulo. Oo. Kaso binakabaril na ni Doming kahit lahat. Bad trip na siya eh. Sabi niya, nakadalawang death na eh. Uy, nakita rin sa Sanford sa may gilid. Bibitawan yata muna yung Lord. Grabe, Na-reset. hinabol, Naramdaman, grabe, sobrang active ng mga players natin. Alam nila na kailangan nilang isa't isa para maging successful talaga ang teamfight. Even Dalawang the Sanford ulti, Close, Wala na. ni Yui dito ay binabantayan na. Nag-aabang at mapagmatsyag ang mga players ngayon habang si Sanford Oh, nandun yung sa may Lord. bottom lane. Edward? Is this it? Para sa Aurora, si Cartesi nag-aabang na perfect timing para pumasok! Lord! At sakto, Dayang Goat! But Aurora, nakakuha na kill. Nakita si JP JP. yata isa. Hinahabol ngayon ng mga bala ni Doming Kite at napapaligiran ang ng liwanag ng Aurora. Sanford, nagkakat na ng middle lane. Kailangan nila ayusin yung kanilang mga minion waves. Ang payanig sa Land of Dawn. Nandyan na nga ang ginagawa ng side ng TLPH na pag-respond. Sobrang crucial yung pagkakakuha na yun ng Lord. Kaya lang minus to sila at iba-burst ng Aurora yung Lord ng ganun-ganun Ang lang. bilis lang! Ang bilis lang! Sinalubong. Nandito pa si Demon kahit meron pa silang pang zone. Okay, nagamit dito yung fair Sakit! Medyo masakit ha. Nakita natin ang dash in. Papasok na dito si Full Sanford. Grabe Alec to find the blow. At full HP Mamatay. ang bigla. At ang biglang nawala ay si Sanford sa kanyang Benedetta. Habang nandito na mga players sa TLPH. Aatras Oh! kill for the next standard. Grabe, sa pulsa mukha! Isang Bats Impact Death Sonata sabay tumama 100-0. Grabe yung damage output. Kaya ba nila itong i-def? 5 laban sa 3. Ano ang mangyayari ngayon? Pwede ba itong ipilit? Hindi, nagkaroon ng minion wave para sa TLPH. Mga harang ngayon, si Demon Kite, pero Torre muna sa Mabubuhay sa itaas. 48 seconds. Disiplina, slow and steady for Pwede Aurora. Ito na para mag-tower lock sila. Hindi na natin pumasok dito. TLPH, That's patay it. si Cartesi. Patay din ang ilan. Inatay 4 minion seconds wave si sa may Owen. middle lane. Nandito si Sanford, even Sanji, pero walang Feathered feathered airstrike. airstrike. Hindi pa rin yata makakabawi. Dito, TLPH, dahil Aurora magwawagi para sa ating serye. Oh my Ano? goodness! Woo! Ube Original! Ang pinakita ng Aurora Gaming! What a game for Aurora! It's been 365 days, but it felt just like yesterday. Rene J. Pahil! Naisusulat. Naisusulat. Nakasulat talaga. Wala pang bawi! Ginulat, men. Gulatin natin Boss. sila. Rene J, ginulat ang cavalry! Ayan, kita natin ang yakapan. Sa Yes. mga magkakampi. Sabi dati. niyo, oh, pre, ganun pala pakiramdam nung ginagawa natin. Oo nga. Dati, no? Siya na yung nasa receiving end. Kasi dati sila lang yung Dati gumagawa. siya yung may kasamang healer, eh. But we need to give a round of applause for TLPH. Right now, kanilang win streak ang ma-end at Aurora ang magpapatuloy. What a wonderful series brought to us by a Team Liquid Philippines. Palakpakan po natin ang parehas na kupunan. Tindi. Oo, sobrang ganda nung pinakitang laban nung dalawang teams. Parang lahat ng nagiging laban natin ay ganito na Yes. ang standard. Hindi ko pinaya yung... Oo, hindi ko sa mga pinaya yung- nanonood dyan, pwede muna kayo uminom ng tubig. Ang Alam daming mo, feels ng
ng game. Totoo yung isang bala ka lang, no? Kasi pagkatapos ng Bats Impact, isang Death Sonata, Sabay na sabay. wala na. Parang crit eh. Grabe. Sobrang makikita natin at pinakita ng Aurora kung ano nga ba ang kanilang winning streak. And with that series, malalaman natin in just a short while kung ano nga ba ang thoughts ng Aurora MLBB with Hans and Calusi. Ladies and gentlemen, the only undefeated team of Season 15, it's Aurora Gaming! Boys, ibang klase, intense yung series na yon. Bago pa magsimula yung laban, ramdam na natin eh. Pero Renji, matanong ko lang, saan galing yung Estes? Saan ang galing yun? Kaya may Venus. I guess we leave it at that, man. Sobrang nagulat kasi ako. Nagulat din silang lahat. Kalusi, I know you have a lot of questions for our players. Ako, unahin muna natin si Demon Kite. Demon Kite! Nako. Congrats! Okay, kanina, balikan lang natin yung All Access kanina. Sabi ng kampo ng TLPH, meron silang pinagpahinga. Saka baka nakakalimutan mo yung RSG days nyo. Ngayon, nananalo kayo kontra TLPH. May message ka ba sa kanila? Good game sa kanila, tsaka friendly banter lang naman yung kanina. Yun, good game, good game. Okay. Magkakaibigan pa rin talaga sa Oo. labas ng Land of Dawn. Actually, yun nga rin yung isa sa mga tanong ko. Since napigilan nyo na, right? Napigilan nyo na ang win streak at kayo ang may win streak ngayon. You're gonna be going up against Team Falcons yesterday. Anong dapat naming i-expect at anong dapat i-expect ng Roras heading forward into that matchup tomorrow? Para sa akin lang, sa laban bukas, expect the unexpected. At yan ang Aabangan pinakita natin yan. nila kanina. Yan ang pinakita. Gusto ko naman marinig si Domeng kahit, Meng, kanina nakita kita eh. Hindi ako yun. Hindi. Hindi. Sino yun? May gumanon kanina eh. Coach, nakita mo ba kung sino yun? Hindi ko nakita. Hindi mo nakita. Walang nakakita. Doming Kite, eto na yon. TLPH, you got the victory. Kayo na lang ang undefeated team ngayon sa Season 15. Ano bang meron sa Aurora ngayon na nung nag-clash yung dalawang undefeated teams, kayo yung nanaig? What's with this team that you have? Siguro mas may chemistry kami ngayon and sila rin naman yung apat nila. Si Oib lang naman din yung nadagdag sa kanila. So, bali lahat ng namin, lahat ng practice namin ngayong week, parang ayun, nilabas lang namin yung laro namin. Yeah, they really showed out in that Yeah. game. And speaking of gold lane, Domeng, kahit isa ka sa tinitingalang gold laner this season, ano ba ang masasabi mo na, and marami na rin pala nagsasabi na ikaw na yung next standard. Para sa'yo, ano ba yung standard na masasabi mo na pwede mo nang i-claim na sige, ako na yung next standard sa gold lane? Siguro ngayon hindi pa eh. Siguro kapag nag-champion na ako tapos na-achieve ko na lahat ng title sa MLBB. Okay, aabangan natin yan, Hans. And we still have a lot of ways to go. Yue, di ba parang may gusto kang sabihin? Nananahimik ka dyan, we, ah. Ano yun? Asan? Yue, ano yung sasabihin mo? Guys, available na yung bago naming jersey. Yan, sa boot, tsaka sa orange shop. Patingin. Bigyan mo kami ng ikot. Eh! Yun, model! Tsaka Ano yun? Meron pa, available na yung emote namin. Meron ba? Ano yung emote? Tsaka yung KMC note kay social. Yan. Paano yung emote? Pwede ba iba? O, piling mo iba. Sino? Si Rene J! Sino? Ito. Demon Kite, paano daw yung emote? Rene J, paano yung emote? Ginawa mo yun kanina, pero sige, magpapahingayin na natin sila. We still got a victory from your winners, Aurora Gaming! Gentlemen, congratulations. You may now take your walk of victory. And being the only undefeated team this season, you may now take your bow. Buena mano para sa Sabado. It could not get any better than this.
mukhang walang makunat na kabayo sa gigil manalo at yan ang pinatunayan ng Aurora today. Saan galing yung kabayo? Pero sige, you know what? They got the victory. Aurora is currently standing at 6-0. Tingnan naman natin kung ano ang sasabihin ng ating mga casters. Balik sa inyo. Kay Rene J lang yung makunat na kabayo. Grabe! Ang kunat nga ng kabayo na pinakita sa atin ng parehas na kapunan and tuloy-tuloy ang pag-arangkada ng Aurora. Dahil ngayon, week number 4, sila na lang ang kupunan na wala pang talo. At ang MVP natin ay of course, Yan! Rene J. Pahil! Rene Hill! Pahil naman, bossing! Hillman! Grabe, nakita natin ilang beses niya niligtas kanina si Domeng kahit yung amounts ng heal na nanineglect eh. Nawawala yung damage na inefortan ni Sanji. Tapos di naman pwede pumasok agad-agad yung Alpha kasi mas-slow din siya. Tapos kahit true damage siya, ang problema pagtatakpan lang ni Rene J, ibabalik lang din niya yung nakaraang buhay dito ng Aurora Gaming. And medyo throwback na rin to kasi again, isang taon nating di nakita yung Estes. Pero napakaganda ng kanyang debut performance this Season 15. Dagdag pa natin dyan. Parang wala pa nga atang flask dun eh. Nung huli natin nakita si ano eh. Oo, wala pa. Wala pa. Estes eh. Or baka meron na, sa sobrang tagal, di ko na maalala. Pero talagang highlights dito na naaalala natin dahil tatatak sa isipan ng mga fans at lalong-lalo na ng TLPH yung countless times na pwede na sanang mapatay si Domeng Kite pero naisalba siya ng blessing of the Moon Goddess ni Rene J. And yun yung nag-allow para sa Aurora na maka-snowball lang, na pagbabaril-barilin lang ni Domeng Kite dito yung mga targets sila sa TLPH. Kasi every single time natutumba si Domeng Kite, all in talaga. Kumbaga, i-expend nila lahat ng resources nila para lang mapatay si Domeng Kite. And ito, ganda sana ng huli ni Sanford. Medyo off-angle lang yung kanyang Electro Final Blow pero hindi talaga sapat yung damage para mapatay si Domeng Kite basta-basta. Mind you, wala nga si Rene J nung time na yun. And ganito yung level of execution dapat na kailangan nilang gawin para mapatay nila si Domeng Kite. Pero not every scenario mapupulop yan ng TLPH, especially around Lord Dances na sinubukan din ni Sanford kanina before this fight. Trinay niyang abutin yung Granger with the Electro Final Blow, Petrify, pero isang ulti lang din talaga mula kay Rene J ay na-heal si Domeng Kite. Tapos tinamaan pa ng Bat Impact. Tapos si Ted Sonata, si Oheb, hindi na siya nakagalaw. Pag-dash niya, hello Philippines. Yes. And TLPH dito, hindi na sila nakaharap ng sagot sa loob ng kanilang base kasi overwhelming na yung mga pokes, yung mga shred, and yung heal na nanggagaling mula kay Rene J. And sabihin na natin may ways for TLPH to address itong lineup ng ng Aurora. Kaso the way they played, dito mo makikita yung mastery eh. Yung masterclass. Kumaga for the longest time, sila kasi yung nag-i-employ ng ganitong strategy. Sila yung nakakaintindi. Sila yung nakapag-master ng basics ng isang Estes. And talagang sagad-sagad yung paggamit, yung overprotection ni Rene J tsaka kay Domeng. Dapat nga may sariling duo to eh. Si Rene J tsaka si Domeng Kite eh. Meng-meng tingin eh. Ito Meng-meng hinil. Meng-meng hinil kita eh. Diba? Rene J pa-heal. May sariling duo si Domeng tsaka si Rene J. And yun lang din talaga yung nag-matter kasi sa totoo lang, it was damage versus heal. Damage versus sustain. Yeah. And kapag nilalabas na ng TLPH dito yung kanilang kits, yung kanilang resources, nauubos yung firepower. And then makikita mo yung Aurora, nag-reset lang. Parang pumasok ng day number 2. And yun yung naging problema dito ng TLPH. Wala silang capacity to reset. Basically, ang hinihintay nila dito is yung mga cooldowns. May sariling heal naman sila mula sa mga shields na nanggagaling kay JP. Kaso ang problema kasi sobrang daming lumilipad na random na bagay dito mula sa Aurora. Yung mga panike, yung mga slow ni Rene J. Masakit din yan yung passive ng Estes pag binato sa'yo. Medyo mahapdi rin yan. Pati yung second, yung first. Pati yung second skill, mahapdi rin yan. Parang kuitis. Kaya naman sobrang sagad-sagad sa yaman. Talagang pumutok dito yung gold at investment ng Aurora kay Domeng Kite. Ang ating BPI rich guy na hindi lang sagana sa pera, sagana sa buhay. Tama. Kumbaga, makulay ang buhay. Yes. And ngayon, yung pinapatunayan talaga ni Domeng Kite, no, na wala pa siya dun sa standard na gusto niyang maabot. Pero kapag nakuha na niya lahat ng pwedeng makuha, siya na talaga yung magiging next standard. And in this game, specifically,
sobrang grabe yung nako-contribute niya as long as ma-funnel siya properly. Kasi si Rene J never siyang tinantanan. Alam mo kasi si Domeng kahit kung standard man siya, level 1 pa yan. Meron pang level 2 tsaka level 3. Oo. Ano Hanggang yung ilang level level pa? Hindi, 1, 2, 3. Sa electric pan, di ba? Tama naman. Tama. What a game coming Teka, from the nasaan side of Aurora. And with that, yun nga, nababanggit natin paulit-ulit na tuloy